Praise the Lord, glory to God, glory to Christ Jesus, glory to the Holy Spirit of the living God. Muli isang mapagpalang umaga po sa ating lahat, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Diyos na buhay. At muli ang aking pagbati na may kalakip na dalangin mula sa akin at sa aking pamilya. Nawa po kayo ay nasa mabuting kalalagayan at maayos na pangatawan. At patuloy kayong ingatan ng ating Diyos at agad kasama kung kayo man ay nasa ibang bansa, kasama po ng inyong mga employer. So, yan sa umaga nito at kapatid na minamahal sa Panginoon, ang ating Diyos na buhay ay patuloy na sumusubaybay sa atin. So, sa umaga nito ay patuloy po tayo na nagpapasalamat sa Panginoon sapagkat sa bawat yugto ng ating buhay, ang Diyos na buhay ay lagi nakaagapay po sa atin. Kaya nga po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Diyos, ay tayo pong lahat na nasa gawain ng Panginoon ay patuloy na lumalapit sa Kanya sapagkat alam naman natin na wala tayong ibang inasahan maliban sa Diyos na ito na si Yahweh El Shaddai sa pamamagitan ng Kanyang bugtong na anak na ating Panginoon Kristo, tagapagligtas ng ating buhay. So ngayon po mga kapatid at kaibigan, salamat po sa Panginoon. Sa inyo lahat, no, mga kasama ko dito po sa Friends Belief Online, Aralin, Panalangin. Isang mapagpalang umaga sa inyo lahat at Shalom everyone. So, sa umaga muli nito, napakainam na tayo lumapit sa Diyos at sa gabi nga po ay hindi na po tayo share ng yung dito yung hindi natin binibigyan muna ng elaboration yung Word of God, kundi binabasa ko lang po yun tapos manalangin, proceed to panalangin. Kasi yun na gagawin ko doon, yung ibang panalangin, yung mga humingi ng panalangin na offline, at pinapasama dito sa pinapasama po dito sa live streaming. So ilan lang po yun, pero yung iba po kasi ay doon natin isasama sa panggabi. Yun ay pure prayer naman sa gabi. Ngayon, ang isasama ko lang sa prayer, halimbawa kayong mga naka-online at ang iba pa na nag-message sa atin dito. Ano po? So, ngayon po mga kapatid, kaibigan na minamahal sa ating Panginoong Hesukristo, samahan niyo po muli ang inyong kapatid, no? Kaibigan. Yan, sa malugang ng Tia Peli at Tia Romy, si kay Karin, no? Asawa ni Arvin. Encarnacion, kay Karen Dongka Encarnacion, yan, kay Mami Willie de Chavez, kay si Karen, nandyan sila ngayon sa Pampanga, Porac, Pampanga, at ganoon din si Mami Willie de Chavez dyan po sa Adelaide, South Australia. Hello po, good morning sa inyo, Shalom. At kay Sister Susan Siloso, mapagpalang umaga and Shalom. Sister yan, Mami Willie de Chavez, Shalom. Sister Lourdes Baby Reyes, Shalom. Shalom everyone. Booker Tub, Ohio gozaimasu, sabi nga sa Hapon. Ohio gozaimasu. Then sa Israel ay Booker Tub. So, muli mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Diyos na buhay, sa ating Panginoon Kristo, dudulog po tayo sa umaga po nito mga kapatid. At tayo po ay patuloy na lalapit sa Diyos upang tayo po ay Kanyang samahan sa maikling panayam na ito na magbibigay sa atin ng patuloy na kalakasan at kalusugan sa ating mga buhay. Okay. In the name of the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Ama naming Diyos na makapangyarihan, dakilang El Shaddai, sa umaga nito, guides us, leads us, O God, protects us, O God, by the most holy, precious blood of your Son, Jesus Christ of Nazareth, at sa pakikipag-isa ng Holy Spirit. Sa live streaming nito, pagpalaan mo po kami lahat. Ang aming punong lingkod, Brother Mike Z. Bilarga, kanyang pamilya, kanyang may Vice Sister Belen, kanyang buong sambayan, ang himpilang pinagpala, ang DWX ay patuloy na pagpalain. Yahweh, sa umaga nito, buong puso ko rin idinudulog sa iyo ang aming mga pamilya, ang aking may Vice Sister Annalyn, Manintim Civilian, si Adriel and Juan. Lord, sa lahat ng mga kaibigan ko sa oras nito na kasama ko rin sa online Aralin Panalangin, bless them, bless their families, O God. And I claim your favor upon favor, your blessing upon blessings this morning. In the name of
Jesus Christ of Nazareth, and by the power of the Holy Spirit. Yahweh, salamat po sapagkat ikaw ang aming Diyos na nakilala sa gawain po na ito. At ikaw pa rin ang patuloy na aming lalapitan sapagkat ikaw ang Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat. Yahweh El Shaddai, ang iyong pangalan sa pamamagitan ng iyong bugtong na anak na si Kristo, aming Panginoon at tagapagligtas ng aming buhay. Sa kasampung umaga nito, Lord, si Sister Joanna, Sister Lourdes Bibi Reyes, dan po sa Costa Mesa, California, at ganoon din kay Ate Sonia Iran dito po sa Banga. Kay Sister Jocelyn Pantunulago Garcia, Lord, dyan sa po sa Melgao, sa Cubay, Melgao, Iloilo. Kay Sister Imelda Peralta de los Reyes. Ganoon din kay Sister Alma Balanga Karaan. Sister Gina Belio Lospo. Ganoon kay Sister Maria Magdalena Laraya Sacules. At ganoon din kay Sister Bikbik Calpuporo, na kasama ko siya dito sa live stream, Lord. At ganoon din kay Sister Maria Magdalena Laraya Sacules, Sister Lourdes Bibi Reyes, Sister Karen Dongka Encarnacion, si Mami Willie de Chavez, Sister Susan Siloso. Yan, at ganoon din, Lord, patuloy mo silang samahan at pagpalain din ang kanilang mga pamilya sa ngalan ng aming Panginoong sa Kristo at kasama ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Sa ngalan ng Espiritu Santo. Amen. At ngayon po, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoong sa Kristo, tayo'y dudulog sa ating Diyos na buhay, sa ating Amang makapangyarihan sa lahat, at sa ganon ay patuloy po tayo na sama ng Diyos. Okay, mga kapatid, sa umaga nito, kung kayo po ay may Biblia, buksan po natin ang ating mga Biblia in 1 Corinthians chapter 12 verse 31. Then diretso tayo sa chapter 13 verse 13. Ulitin ko po, 1 Corinthians in chapter 12 verse 31 hanggang sa chapter 13 verse 13. Okay? At ganito po ang nasasaad, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa ating Panginoong Yesu Kristo. Okay. So, 12:31. Okay, sabi rito, mga kapatid, noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Ngayon ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. In chapter 13 verse 13, ang tatlong ito'y nananatili, ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay ang pag-ibig. Ang salita po ng Diyos. My dear brothers and sisters in Christ, at once again, good morning. Good morning po. Ano po? Tunay po na tayo ay pinagpala ng ating Yahweh El Shaddai. Okay. Ngayon po, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon, mag-aral po tayo ngayon sa salita po ng Diyos. Ano po? Ulitin natin, 1 Corinthians chapter 12 verse 31. No? 1 Corinthians chapter 12, yan, verse 31. Sabi niya rito, babalikan ko po, mga kapatid at kaibigan, noong ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Yan. Makikita natin dito yung paglago ng isang Kristiyano. Paglago natin. Bakit po, mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo? Sapagkat napakalinaw po, no?
na sabi rito ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Noong siya'y bata pa, mga kapatid, ay nagsasalita siya, nag-iisip, at nangangatwirang tulad ng bata. Ang ibig sabihin nito, mga kapatid, nung tayo po ay halimbawa, bata pa tayo noon, kagaya ng sinabi ng Apostol Pablo, pagdating po doon sa tinatawag na literal na pangunawa. Ano? Ang literal na pangunawa ay ganito. Wala tayo dumaan sa pagkabata at nagsasalita tayo kung minsan na ang mga sinasabi po natin tinatawag na isip po natin po. Yan. Parang wala sa isip natin. Mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon sa Kristo. Yun po ang isang bagay na makikita po natin. Ano po? Para bang nagsalita ang isang bata. Kuminsan na hindi niya iniisip, kasi ganyan ang bata eh. Na hindi niya iniisip. Kuminsan, ano ang kanyang mga nasalita o nasabi. Then, sabi niya, nung siya bata pa, nagsasalita siya. No? Sabi rito, nagsasalita siya. Nag-iisip at nangangatwirang tulad ng bata. Nag-iisip. Ano bang iniisip na bata? Yung abot ng kaisipan ng isang bata, hindi katulad ng isang matanda na abot ng kanyang kaisipan. Mga kapatid at kaibigan, na minamahal sa Panginoong Hesukristo. Sabi niya, nag-iisip at nangangatwiran na ang bata kung minsan ay, lalo na kung ay ganito po kasi yan, depende sa bata. Okay? Sa literal na pangunawa. Ang may bata na nag-iisip na hindi niya iniisip kung sa ikabubuti niya o hindi. May mga bata naman na nag-iisip na bago niya gawin, iniisip niya kung tama ba ito at mali. At magtatanong pa yan sa magulang niya kung minsan nangungulit na. Yan ang iniisip niyan. Nagsasalita siya na kung saan ay hindi niya abot kasi ang kaisipan ng matanda eh. Kaya yan po mga kapatid at kaibigan, nag-iisip, nagsasalita, nag-iisip, at yung pangatwiran ng tulad ng isang bata. So ganyan po tayo. Pagdating naman sa espiritualidad, kung minsan may tao na matagal na sa gawain, may matanda na, pero kung minsan hindi nag-iisip ng tama sa kanyang mga sinasabi. Nangangatwiran, hindi niya inisip ang kanyang katwiran ba ay mali o tama o napaparangalan si Kristo. Ang iniisip kung minsan ng tao, basta siya tama, kahit na siya po ay may edad na, kahit na sa gawain naman po, kahit sa ang gawain po yan meron, mga kapatid. Hindi natin sinasabi na dito sa atin si El Shaddai, hindi rin natin sinasabi na sa ibang sekta o sa ating Santa Iglesia. Kundi kahit saan yan. Yan kasi po yung tao, kaya po mayroong mga gawain para tayo ay maituwid. Hindi para tayo ay mga tuwiran. Hindi para tayo basta lamang magbitaw ng mga salitang maaanghang, mga kapatid. Kaya nga po yung paglago, makikita natin yung paglago ay little by little. Pautik-utik ng pautik-utik ang paglago, mga kapatid. Hindi biglaan ang paglago, o ang pag-grow ng isang tao. Kagaya po ng bata, paano siya mag-grow physically? Painumin mo ng gatas, lahat ibibigay mo sa bata. Masustansyang pagkain, may vitamins pa po yan. Ganyan po mga kapatid, hanggang sa makita mo yung pag-grow ng bata, kung ito ay malnourished, kung ito man po ay obese na tinatawag, o kung ito man po ay masabi natin na physically fit na tinatawag. So makikita po natin ang kanyang pag-grow. So mga kapatid, pagdating sa spiritual na pamumuhay, makikita natin. Tayo po ba ay malnourished sa paglago po natin? Tayo po ba ay obese na matatawag? Bundat ang tiyan, malaking malaki, maliit ang ulo, yan. Mga kapatid, ibig sabihin, makikita natin yan. Anong makikita natin, mga kapatid, sa natural world. Pagdating sa spiritual world, o dun na masabi natin, hindi makikita ang bagay nito dahil sa
pamumuhay espiritual, kapatid, makita natin yan sa natural world. Ngayon, kung ano ang pag-grow ng isang bata, the same sa spiritual being. May malnourished, may sobrang taba, mayroong, masabi natin na physically fit, tama, katamtaman ang katawan. Yan ang tatlong nakikita po natin. Kaya nga sinabi na Apostol Pablo sa mga taga-Korinto nasabi niya, ano ang ako'y bata pa, nagsasalita ako, nag-iisip, at nangangatwiran tulad ng bata. Kaya, hindi tayo pong nasa gawain na ito. Hindi na po tayo bata, mga kapatid. Hindi na po tayo bata, hindi na po tayo nagsasalita, hindi na po tayo nagsasalita tulad ng bata, hindi na po tayo nag-iisip tulad ng bata, hindi na po tayo nangangatwiran tulad ng bata. Pangatwiran kung minsan na baluktot, pangatwiran kung minsan na alam niyang mali ay babalaktutin pa niya para lamang siya maging tama. Hindi po ngayon yan, mga kapatid. Since God called us through this ministry, God wants us to do these things happen. Anong bagay? Yan. Yung tinatawag na ating pag-grow up, paglago ng ating spiritual na pamumuhay. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, mga kapatid at kaibigan, ngayong ako'y mayroon ng sapat na gulang, iniwan ko na ang mga asal bata. Yun. Iniwan na niya ang mga asal bata. So, nakakahiya naman yata, di po ba? Tayo may edad na. Tutanda na po tayo. Tapos nag-aasal bata pa po tayo, siyempre. Kaya nga sabi ng Apostol Pablo, nagsasalita ako, nag-iisip ako, nangaturan ako, tulad ng sa bata. Ngunit ngayong ako'y may sapat na gulang na. Iniwan ko na ang pagiging asal bata. Yan. Mga kapatid, ang gusto ipakita ng Apostol Pablo, na iniwan niya ang asal bata. Sa kasalukuyan, tila malabong larawan ang nakikita natin sa salamin. Ngunit darating ang araw na makikita natin siya ng mukhaan. Bahagya lamang ang nalalaman ko ngayon. Ngunit darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ang Diyos. Yan, mga kapatid. Ngayon, sa ating paglago, diyan natin makita na hindi na malabong larawan na sinasabi ngayon Apostol Pablo. Sabi niya kasi, darating ang araw na malulubos natin, malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala natin sa akin ng Diyos. So, paano paraan, mga kapatid? Ang sabi ng chapter 13, verse 13, ang tatlong ito'y nananatili. Ang pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Ngunit ang pinakadakila sa mga ito ay pag-ibig. Okay. Ang tatlong ito, pananampalataya, pag-asa, at pag-ibig. Okay. Makita mo yung isang Kristiyanong lumago na ang sinasabi nga ni Apostol Pablo, babalikan ko ulit ito na sinasabi niya rito, mga kapatid, na ang sabi niya rito, darating ang araw na malulubos ang kaalamang ito, tulad ng pagkakilala sa akin ng Diyos. Sa paanong paraan? Kung tayo ay lalago sa ating pananampalataya. Sa ating pananampalataya, yan sinasabi ng Corinthians chapter 13, verse 13. Kaya nga sabi niya, ang tatlong ito'y mananatili, pananampalataya. Pananampalataya, pag-asa, pag-ibig. Okay. Ito ang gusto niya makita sa atin ngayon. As a prayer partners, ang tatlong ito ang dapat makita sa atin na tayo ay lumago. Una, pananampalataya sa Diyos. Kaya nga po, may mga pag-aaral tayo nitong mga nakaraan na patungkol sa ating paniniwala na dapat gusto nating lumago, hindi po tayo palipat-lipat. Hindi tayo palipat-lipat ng bakura ng iba. At kung ikaw ay isang prayer partners, dahil sa ikaw ay prayer partners, kapatid, kung may katanungan ka patungkol sa iyong pananampalataya, na halimbawa may nagbatikos sa atin, unawain natin sila kasi higit kang nakakaalam ng katotohanan.
Pag may bumabati ko sa ating pananampalataya, unawain natin sila, ipanalangin natin sila. Dahil higit kang nakakaalam, sapagkat yan ang sinasabing salita ng Diyos, yan ang paglago sa pananampalataya. Kaya nga sabi ko po, kasi po ang ating mga binigay na aral nito mga nakaraan, iyon ay isang paraan ng ating paglago. Ang paglago po, kapatid, na sa salita din ng Diyos, ay yung ikaw ay manatili. Kung doon pa lamang sa hindi mo pananatili, kapatid, kung saan ka tinawag ng Diyos, nagpalipat-lipat ka na ng reliyon, sekta o denomination. So, wala sa atin yung tinatawag na tayo po ngayon ay yung tinatawag na loyal ka sa iyong pananampalataya. Loyal ka sa iyong Diyos. Doon pa lamang po mga kapatid at kaibigan na minamahal sa Panginoon Kristo ay magtataka ka. Bakit nga ba lilipat pa? Kung alam mo, pinagsigawan mo, ang Diyos nito'y buhay noon. Lilipat ka. So, ang pananampalatayang iyan ay nakatayo sa buhanginan. Dumating ang bagyo, binayo ng tubig ang bahay na nakatayo sa ibabaw ng buhanginan. Ito'y tuluyang bumagsak. Pero ang nakatayo sa ibabaw ng bato, kahit anong bagyo't unos, ay nanatiling nakatayo. Bakit? Kasi alam mo yung pundasyon ng iyong pananampalataya. Ano ba yung pananampalataya? Mayroong isang Diyos. May 3 persona sa isang Diyos, kapatid. At para lumago yan, kaibigan, ang pananampalataya mo, dapat may pundasyon. Unang-una, nauna ho ang salita ng Diyos. In the beginning was the Word. Yan, tama po yan. But always remember, my dear brothers and sisters in Christ, before we read the Bible, ang scripture ay hiwa-hiwalay. Uulitin ko po, at lagi kong uulitin ito. Ang scripture ay hiwa-hiwalay. Ito dapat ang basyan natin, ang ating pundasyon. Bago tayo doon sa tinatawag